Siguro po ang marami sa atin familiar kung gaano kalala, alam kung gaano katindi ang paninira, mga fake news na itong mga DDS para mapabagsak ang mga kalaban nila, yung kanilang mga tinuturing na kalaban, kaaway. Pero yung hindi po dyan natatapos yung kanilang kawalang hiyaan sa fake news. Gumagawa rin po ng fake news itong mga DDS na ito para ipagtanggol, para i-promote, para kuno ay magdrama, para gumawa ng drama, para makakuha ng simpatya yung kanilang mga iniidolo. Ganyan kalala, ganyan katindi. Lahat ng klase ng fake news, whether ito ay paninira sa kalaban o para pabanguhin ang mga sarili nila, yan po ang pinaka-rason. Kaya laganap ang fake news. At pag sinabing fake news, alam na natin kung saan ang galing yung lahat ng yan. Alam na natin kung kanino nagmula. Pati ba naman etong si Senate President Tito Soto ay sinisisi netong mga DDS sa pag-circulate nga netong fake news kuno ni Marcoleta. Kasi kumakalat ngayon sa social media na kuno ay na-ambush etong si Marcoleta. Na-ambush daw. A coordinated wave of fake breaking news reports is spreading false claims that Senator Rodante Marcoleta was ambushed in an attack allegedly orchestrated daw by Senator Tito Soto or Senate President Tito Soto, adding to the swirl of disinformation amid ongoing Senate rifts. Yan. Ay sinong gusto nilang pasamain dito? Si Senator Tito Soto. Sino ang gusto nilang kaawaan ng publiko? Si Marcoleta. Fake news daw. Sa puntong ito, hindi malaman ng maraming kababayan natin. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang ibig sabihin na itong fake news na ito? Ito ba ay natatakot si Marcoleta? Ito ba ay galing mismo kay Marcoleta na gumawa kayo ng istorya na ako'y na ganito? Diba? Kasi nga po, yung testigo na itong si Marcoleta, yung si Gutesa, ay haharap muli sa Senate hearing. Muli. At ang sinasabi ay pwedeng idiin sa mismong hearing na yan ay posibleng madiin na si Marcoleta. Dahil una na nga pong natukoy na ito pala ay fake witness ni Marcoleta, fake ang affidavit at kung ano-ano pa. Malala.